kaya lang ay pinupunto kasi dito ni Kong Libiste, yung party list mo, ang merong insertion. Sino man ang nakapasok dyan, it doesn't matter. Ang may insertion, yung Bicol Saro ni Terry Ridon. Eh, ikaw ang nandyan eh. Nire-represent mo yung party list group Representative ka na ngayon ha? Kung ako si Terry Ridon, Oo. o sige, kung Lian Libiste, meron pala ako, mabuti nasabi mo yan. Aalamin ko ngayon kung saan pinaglaan. Oo. Inilaan pala dyan. Ano? Dahil hindi naman ako ang hindi ako representante niyan. doon. Oo. Bilang kinatawan ng Bicol Saro ngayon, Oo. tingnan natin. Yan, malinis ang konsensya ko. Ako mismo, Ganun pupuntahan ko yung Pamplona. Ayun. At saka pupuntahan ko yung Pasakaw na yan. Oo. I-check ko kung saan napunta yung 150. Ano yung status kayo ng proyekto na yan? Ganun dapat. Di ba? Hindi yung defensive. Hindi ganoon. Pero mukhang check na raw na hanggang Enero ng susunod na taon, baka mapirmahan na ng Pangulong Bongbong. Ayun. Kaya yun daw unang buwan, may computation sila dyan, baka yung unang buwan, yung Enero, ay reenacted budget tayo, Nelson. Aba. Opo. Oo. Aywan ko kung ano ang mapagkakasunduan o kung sa bagay na ito. Kasi marami pa raw mga provision na mukhang hindi pa rin napagkakasunduan at meron pa rin daw mga question. Dito sa ating pambansang pondo na 6.793 trillion pesos. Ayun. Yan po ang kabuuan ng pambansang budget para po sa 2026. Kung saan natin kukunin yung mga yan, kasi ang kita natin, Nelson, ay mukhang pababa ng pababa. Yung projected na kita ng kada taon ay mukhang nabawasan pa kasi mukhang wala pumapasok na bagong negosyo ngayon sa Pilipinas. Puro utang. Ang aasahan nga natin, Utang. 1 trilyon mahigit, utang. Utang na naman. Uutangin natin yan. Yun nga. Kasi kung hindi tayo mangungutang, ay mukhang hindi sasapat yung kita ng Pilipinas. Ngayon, kung yung kita ng mga politiko ay i-donate, baka sumobra pa. Bakit? Ibig mo sabihin, mas malaki pa kinikita ng mga politiko sa budget ng Pilipinas? Mukhang naipon nila mula mukhang doon sa computation, ganun nangyayari na. Ganun ba? Alam mo bang kung wala pala, doon sa computation alam mo ba kung wala palang mga graft and corruption? Kickback. Yung malinis lang. Mga ghost project. Walang ghost project. Baka sasapat pa Baka sumobra pa yung may savings pa siguro tayo. Palagay ko nga. Palagay ko nga. Pero dahil sa sagad-sagaran, ang kickback at patamaan, kaya kinukulang ang ating pambansang budget. Kaya nga, siguro dyan, maganda nga. Ano kaya, i-privatize na natin ang gobyerno? Pwede ba yan? Pwede yan. Hindi ba? Kasi kapag private company, mabusisi yan sa paggastos. Siyempre, Hindi lahat pwedeng puro gastos yan. At hindi pwedeng mas malaki ang kickback kesa dun sa talagang gastos. Dapat ang kumpanya kumikita yan. Kita ang kumpanya dapat. Di ba? May ROI ka na, mayroon ka pang, hindi lang pwedeng ROI nga, no? Yung return of investment, dapat may kita. Kasi kung nagninegosyo ka, na binawi mo lang yung puhunan mo, wala yun. At saka pakakainin mo mga Pilipino, Di ba? Ang totoo niyan, dapat talaga binibigay mo yung serbisyo ng mga mamamayan mo, So, paano tinatawagin yan? Private government? Palagay ko, i-privatize natin. Merong CEO, merong president, at merong mga board of directors. Ayun. Para maganda ang takbo. Ang problema dyan, pinilit nga nilang din gawin yan di ba? Kung matatandaan nyo, meron na nga tayong Maharlika Investment Fund Parang ganyan yung idea pondo ng gobyerno, pinagsama-sama, igagawa dapat ng negosyo. Yes. Para tayo magdagdag ng kita. Sabi nga, pang-stimulus yun sa ating ekonomiya, no? Kaya lang, hanggang ngayon po ata Nakakailan taon na mamahalika? 2 taon? 3 taon? 2 taon nata, mga more or less, Pero wala pa napapasukan ata mahalikang hindi nga nag-invest Sabi nila long-term daw yan. Kaya lang, 2023 nga itinayo. Dapat siguro mag-accounting tayo dyan, Nelson.
Kung saan napunta, ano? Kung saan napunta. Kasi baka may pangamba ko, hindi ko mahinala. Kung may pangamba ko, baka yung Maharlika Fund ay napunta lang pampasweldo ng tao eh. Yung pinaka-presidente yan, chairman? Ay, yung mga ngasiwa ng pondo. Oo. Ano pangalan ng presidente yan? Si Consing, ano, gano'n. 2 milyon ang sweldo niya kada buwan eh. Oo, laki pala, no? Yun ang presidente lang yun. Eh. Marami pa siyang mga ayudante. Di ba? So, kung pasweldo pa lamang ng tao, maliit yan siguro mga 20 milyon sa isang buwan. Eh kasi presidente pala 2 milyon na eh. Yes. Di ba? Ay ngayon, kumita ba ang Maharlika Fund? Kung walang kita, mababawasan talaga. Ngayon, kung pinasok mo sa bangko yan, merong interest yan. Pero hindi sasapat pa rin, no, Son? Magkano ba ano yan? 250 million, billion? Bilyon dyan ang pondo niyan. Ang pondo? So kung pinasok mo sa bangko yan, bawat araw, magkano ang kita niyan? Hindi maliit na maliit lang. At least tumutubo pa rin. Ayun na nga, kung minus mo sa sweldo nila, di abonado pa tayo. Oo. Kaya pala yung presidente na tumatawag sa akin, dyan baka may 150 ka dyan. Kinakapos, wala kami pamparapol eh. Talaga naman, no? Sumakit ang ulo ko sa pangyayari ito. O nga, no? Di ba? Ang problema po, ang nangyari, hindi natin maramdaman ng Maharlika Investment Fund kasi sabi nila long term eh. Kung gaano kalong yun, hindi natin malaman. Kaya ang pinag-uusapan ngayon ay yung budget na lang. Okay. Yung ating sariling pera. Kasi ito talaga ang magpapaikot ng ekonomiya ng Pilipinas eh. Tama. Siyempre, kailangan din natin ng mga investor pero dapat maayos ang paggamit ng pondo. Tama ka. Oo. Kasi kung napupunta lang kung saan-saan, hindi ko talaga aangat ang ating bansa. Hindi tayo uunlad. Katulad na lang nito, Jen, ha? Nitong tungkol sa mga sinasabing insertion na hanggang ngayon ay hindi pa matapos-tapos na pag-uusap. Dahil kung saan-saan napunta ang mga investigasyon eh. Nagsanga-sanga na yan. Nagkaroon na ba tayo ng conclusion dun sa nawawalang, hindi man nawawala, isiningit na pondo, pero hindi naman napunta sa proyekto? O kung napunta man, ay hinahanap ang talagang pondong ito. Ang ibig sabihin, sa pinaka-latest na sa pagbubulgar ni Congressman Lian Libiste, yung 2025, lahat pala, as in 24 senators, ay meron lahat insertions. Pati nga raw si nanay niya meron eh. Si Senadora Loren Ligarda ay meron palang 1 billion. Although pinakamalit daw yung kanya, meron pa rin daw. Yun nga. Although sabi daw ng kanyang nanay, paliwanag sa kanya, hindi ko alam kung sino naglagay ng insertion sa akin na nakapangalan. Ayun. Ang totoo naman yan, kung per se insertion, wala namang masama. Yun na nga, tataka ko, bakit sila pasong-paso sa insertion? Wala naman, di ba? Oo, walang masama. Ang problema doon, pagka tiningnan mo na kung saan nalagay. Yun. Diba? Yung pinaglaanan ng pondo. Kasi insertion, parang sinabi mo lang, pwede ba lagyan mo ng pondo itong project na ito? Amendments nga na sa simpleng salita yan. Pwede bang, ako po proponent yan. Lagyan mo ng halimbawa, 1 billion yan. Ha? Kasi kailangan naming pondo para dyan sa implementation na yan. Totoo. Halimbawa, nailagay nga, naaprubahan, pagka sa papel, wala pang ano yan. Walang dapat mali siya. Magkakaroon lang ng mali siya yan o magkakaroon lang ng irregularity kung pagtingin mo sa implementation. Yung pinaglaanan ng pondo. Saan napunta yan? Halimbawa, isang flood control project. Yan. Na nakuha po ng isang contractor na kung hindi mo man kamag-anak, ay kakilala mo. Yan. O nung nakuha mo yung kontrata na yan, hindi pa man naibibid, naibigay na dun sa kontratista dahil nakapag-advance na sa'yo. May nakabili. O kaya naman, sinabi na sa kabilang banda, yung mabuti naman, yan, 1 billion. Pero magkano presyo? 1 billion talaga. Kaya kung ako senador, halimbawa, hindi ako matatakot sa halimbawa ako, meron ako nakalagay insertion. Senador ako. Ang magiging challenge ko yun sa kanila, sige, di i-compute natin saan ko inilaan yung pondo na yan. Di ba? Sabihin nyo sa akin,
kung yung pondo, yung proyekto na pinaglaanan ko ng aking insertions, una, yan ba substandard? Yan. Pangalawa, may sa katuparan ba o hindi? Di ba? At pangatlo, ghost project ba yan o hindi? Ayun. Eh nakita, boss, check po lahat. Oo. Tama, dumaan po sa proseso, dumaan po sa bidding. Wala pong substandard. Yung proyekto nyo po ay 500 million. Aba, ang takin nyo, nag-abono pa pala kayo dito ng 1 million, naging 501 million eh. Oo. Mula po sa inyong bulsa ay nag-abono. Ibig sabihin, Nagamit yung pondo ng tama. nagamit yung pondo ng tama, walang masama sa insertion. Totoo. Pero ngayon pasong-paso sila eh. Yes. Diba? Kasi nga, wala, bakit sila tumatangging may insertion sila? Oh. Kasi siguro wala pa tayong nakitang insertion na tama ang pagkakagasta. Yun lang. Yun ang masakit na katotohanan. Hindi ba? Oho. Kasi kung ang tutuusin yan, Jen, kung talagang matatapang ang mga mambabatas, Oo. aminin ko, akin yung insertion na yan. Ako proponent dyan. Ako proponent Oo. yan. Oo. Pero yung binantayan ko, Oo. ang totoo niyan, Jen, kung may mga proponent talaga, mas maganda nga yun para ikaw ang tagabantay ng Yan, pondo na totoo yun. yan. Di ba? Oo, oo. Kasi sa oras na yung pondo na yun ay malustay o Oo. magamit sa hindi tamang paggagamitan o biglang nawala, edi ikaw ang sisisihin ng taong bayan. Hindi, kung halimbawa, ganun, no? Oo. Pinagsamantal ng kontraktor, Oo. ako mismo, Oo. na ididimanda ko yung Ayun, kontraktor. Oo. Di ba? At saka, malalaman ko kagad. Yun. Kasi ako proponent ng budget eh. Oo. Ang problema, baligtad. Yun. Kaya ka porsigidong magkaroon ng insertion, dahil meron kang kikikbakin. Yun, Di ba? pinaghahanap buhayan mo. Kaya pagka sinabing, may insertion ka, hindi, wala. Oo. Tumatanggi ka kasi may mali siya na agad. Yes. Kumbaga sa isang tindahan dyan, Oo. na nanakawan ng isang Garapon. candy. Oo. Alam na, balita, may nanakawan pa ng doon Totoo. tindahan. O pagka tinanong, dumaan ka ba sa tindahan? Hindi ako dumaan dyan, di ba? Samantalang pwede naman, dumaan ako pero hindi ko man nakita yung garapon. Yun na nga. Ayun ang problema. Yun ang Kaya- malinis ang konsensya mo. Oo, malinis dapat Diba? ang konsensya. O sabihin mo, mayroon ako 1 bilyong insertion. Oo. Sige nga, check mo. Itong ginastos mo dito, 100 million lang Oo. Pero nasaan yung naubos lahat yung 100 billion mo, ay 1 billion mo, tapos ang ginastosan mo lang 100 million. Naku po. Di ibig sabihin, may nawawalang 900 million. Saan Nasaan napunta? Oo. Ba't na-google mo lang ang project mo naman? Ay, Nako, worth 100 million. 100 million lang. Oo. Saan napunta yung 900 million? Yun. Doon tayo may magkakaalaman. Iyon ang problema. Di ba? Kaya itong si Congressman Leandro Lebiste ay usap-usapan na naman ngayon dyan sa House of Representatives, Jen. Oho. At mukhang marami ang bumabati ko sa kanya. May umalma, ha? At hindi lang yun, Jen. Oo. Mukhang dati na puring-puri siya nung nagsoli siya ng, di ba, nung pina-interrupt niya yung Yung district engineer niya, sa yung Batangas. 3 million ata yun. Naku, Proud na proud ng mga... yan ang dapat na gawin. Ang batang Dapat idealista. wala. Tama, oo. Nung ipinagtuturo na, hindi, merong insertion kayo rito. yung mga kapwa niya mambabatas, Oo. Naku po, Sino ba isang naituro niya? ang isa po na nagsabi na meron ka palang listahan, di ba Nabigyan daw siya ni Jose Cabral, Oo. Ng listahan ng mga kung sino-sinong may mga kung saan napunta yung mga insertion. Oo. Ano-anong distrito, sinong mga congressman. Ang sabi po ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, may listahan ka naman pala, ba't hindi mo pa ilabas? Bakit naman ang nag-react si Bicol Saro, Terry Ridon? Malay ko. Siya ang Siya siguro. ang committee on accounts Baka. di ba? Meron ka naman pala listahan. Bakit hinihintay mo pa si Secretary Vince Dizon na magbigay na approval? Ilabas mo na yan. So yun ang challenge niya? Inamon siya. Oo. Ang sabi ni Congressman Lebiste, hinahamon mo ko, Talaga, gusto mo maglabas na ako ng, nitong mga Ng listahan, mayroong insertion, sample muna tayo, sample. Ang isa ko sa may insertion, Yan. ay ang Bicol Saro Party List Naku po! ni Representative Terry Ridon.
Ha? Oo. May insertion siya sa 2025 budget na halagang 150 million pesos Nako. para sa Bicol Gold Rock Corporation. Bicol Gold Rock sounds family. Sabi Ganun nila. ba? Sounds family. Bicol Gold Rock. Sa Bicol kasi, yan ang nakakakuha po ng maraming project ata eh. Ang dami raw. Oo. At hindi lang sa Bicol. Nationwide. Kaya niya daw ito nabanggit. Kasi meron din itong mga project doon sa Batangas. Yes, Doon tama mismo ka, sa tama. distrito ni, Oo. Ang nasa likod daw ata yun, totoo ba si Garjola? Hindi natin alam. Bagay, no? Sa Hindi- bagay, sinabi na naman niya dati yun, di ba? Totoo. Sumagot dyan si Terry Reende. Yan ang sinasabi ko. Hindi pa pwede. Kasi kung matapang at maayos ang konsenso mo, sasagot ka talaga dyan. Sumagot. Ano sabi ngayon ni Terry? Ang sabi ni Terry, paano ako magkakaroon ng insertion sa 2025 budget? Hindi pa naman ako congressman noon. Nung binuo yung Oo nga, 2024 budget 19th yan. Congress yan. Hindi pa. 2025 ako Bicol Saro. Party list representative. May punto din naman ba? Ano? Oo. Kaya lang, ay pinupunto kasi dito ni Kong Libiste, yung party list mo, ang mayroong insertion. Diba? May insertion ng ang Bicol Saro party list ni Congressman sino bang hindi partikular na si Congressman Terry Ridon. Eto dyan, ha? Oo. Kapag ka ba bumoto ka ng party list, ang ibinoboto mo ba ay si Terry Ridon? Hindi. Yung party list Ang group. totoo yan, kahit nga ngayon, pwede siyang palitan eh, di ba? Oo, kung mayroong mga nakita mga violations. Yung party. Yes, tama ka. Bawa Oo. nagbotohan yung party, tatanggalin ka namin, pwede ka tanggalin. Ganyan yung nangyari doon sa yung kay Congresswoman Yeda. Yun. Nag-resign yung mga... Nandun kasi sa number 6 eh. Nag-resign yung nasa ilalim, nasa ibabaw. Sila ngayon na magnanay yung pumasok. Umakyat siya. Yes. Yun ang sinasabi natin. Kaya, sino man ang nakapasok dyan, it doesn't matter. Ang may insertion yung Bicol Saro ni Terry Ridon. Ikaw ang nandyan eh. Hindi ba? Alam nga sabihin, hindi ko alam, wala akong alam dyan. Hindi pwede. Kasi nire-represent mo yung party list group. Representative ka na ngayon, ha? Nako. Ang sabi ngayon ni Libiste, yung mga taga Pamplona dyan, Pamplona yan. Kamsur, at matay yung mga taga Pasakaw. Saan napunta yung project? Kumustahin natin. Tingnan nyo nga, i-report nyo nga kung nasan yung 150 million project ng Bicol Gold Rock ng Bicol Saro. Anong ginawa dyan sa 150? So Pamplona, bayan ng Pamplona yan. Oo. Pamplona at saka Pasakaw. Pasakaw. Kamsur. Yun, Camarines Sur. Pero kung dati, taka lang, ang dating representante ng Bicol Saro, ngayon representante ng Parañaque. Si Brian Yamsuan. Nagganon ba? Yan ang representante ng Bicol Saro ngayon, dati. Ganon, oo. Nako, Brian! Brian! Paano ito? Hindi dapat siguro magpaliwanag din si Brian Yamsuan. Hindi po pwedeng hindi siya magpaliwanag dyan. Kasi sabi niya, nasa Parañaque na ako eh. Di ba? Pero kung tutuusin dyan, yun nga 150 million para sa party list, ay maliit na pondo lang yun. Bagay, tama ka. Kasi actually halos lahat ng pangkaraniwang pondo nila yun. Regular ito. Yes, regular fund po ng party list. Kaya nga ako ay nagtataka na bakit kagad parang energy, di ba? Sa insertion. Kung ako si Terry Ridon, sige, kung Lian Libiste, meron pala ako, mabuti nasabi mo yan. Aalamin ko ngayon kung saan pinaglaan. Inilaan pala dyan. Dahil hindi naman ako ang hindi ako representante niyan. doon. Bilang kinatawan ng Bicol Saro ngayon, tingnan natin. Yan, malinis ang konsensya ko. Ako mismo, pupuntahan ko yung Pamplona. At saka pupuntahan ko yung Pasakaw na yan. I-check ko kung saan napunta yung 150. Ano yung status kayo ng proyekto na yan? Ganun dapat. Di ba? Hindi yung defensive. Hindi ganoon. At pag napatunayan kung yan ay hindi totoo, ay isusupalpal ko yan sa mukha mo. Ganyan dapat, di ba? Ganun dapat. At kung napatunayan ko namang yan ay pinagkakitaan, nako, hahabulin ko yung dating representante, pati kontraktor. Ako mismo. Ako mismo.
Oo. Diba? Ako kasi ang bagong representant. Ganun sana. Oo. Kinala ko yung si Kong Terry, matapang yan. Ganun dapat. Oo, dati yung nakakasama natin sa karsada, kino-cover natin yan eh. Ganun ba? Nagrarally din yan sila Kong Terry Redon. Oo. Dati yung sa NAPSI, Anti-Poverty Commission eh. Oo. Yan ang paboritong sekretary ni Pangulong Digong dati. Ayun, kaya lang. Kaya lang natanggal natin. Dahil... Biyahe ng biyahe daw. Anyway, ito pang sabi ngayon ni Kong Ridon, Jen. yan. Interesado ako dyan. Oh. Kong Libiste, ano ba pinagsasasabi mo dyan? Nako. Ilabas mo na yung sinasabi mong Cabral insertion list na hawak mo. Oho. September 4 mo pahawak, ba't hindi mo pa nilalabas? Oh. At hindi lang yun, tanggapin mo munang nagsisinungaling ka. At fake news yung sinasabi na may insertion ako sa 2025 budget. Huwag kang gumawa ng mga kwento-kwento. Hindi naman ako congressman pa nung 2024. Nako. Oo. So yun ang kanyang punto. Tama, sa kabilang banda, tama dyan. Pero yung Ang party usapan list group, yung party list niyang may insertion. yung Bicol Saro, Oo, ibig bang sabihin wala na siyang pakialam doon? hindi. Diba? Kasi continuing yan eh. Defensive agad si Kong Terry. Kong Terry, double check mo rin. Oo. Kung meron, Tingnan. at pangalawa, alamin mo kung ano yung status ng proyekto. Yun dapat. Di ba? Oo. Hindi yung defensive agad tayo. Yes. Di ba? Totoo yun. Nako. Para mas maging malinaw. Yun ang dapat natin gawin dyan. Lalo na mamaya, Jen. Ano meron mamaya? Pag tapos nating mag-break, Oho. kung ano-ano na ho kasing lumitaw na angulo sa pagkamatay ni dating Yusek Catalina Cabral eh. Ay, nako, totoo. May mga bago na ha? Pati yung nawawalang bride-to-be, diyan ba sa Fairview? Nasangkot nga, nadamay pa dyan sa usapin na yan eh. Kasi daw magkapareho sila ng physical attributes, magkahawig. Pati build na, ganun ba? Bill, pati yung itsura ng mukha, konting Hindi, lang. bata pa yung si Shara eh. Siyempre, pagka tinakpan mo na ng foil yan, hindi na makikita. Bagay, ano ha? At may nagtatanong din Oho. kung talagang ni-rescue si Yusek Cabral nung mahulog Oo. at binalutan siya ng yung thermal... Thermal, ano daw pala yun eh? Thermal jacket Kasi ba yun? tinatanong ko nga isang araw, bakit Oo. parang balutan ng foil? Oo. Inda pala, kasi malamig sa lugar, pang kontra pa sa hypothermia yon. Yes. Para mainit daw ang katawan. Oo. Pero ako naman, naisip ko, pumait ang katawan, bakit binalutan mo pati mukha? May tali pa na parang hindi makakahinga. Thermal blanket, no? Thermal blanket. Kasi dapat dito lang, labas yung Kasi nung time na yon, hindi pa siya deklaradong patay eh. Hindi pa. Dineklara siya nung nandito na sa... Hospital na. Dito sa taas na. Ayun, Kaya nung ganon. nakita kaya nung inangat siya, naka-thermal pa rin eh. Oo. Hindi ba? Pero kung ipakikita ulit natin, yung thermal niya kasi balot na balot, pati mukha na Binalot pati mukha. Hindi nakahinga yun, di ba? hindi rescue yun, Hindi. retrieval lang nangyari Parang doon. gusto mong, yun. Nire-retrieve mo na lang ang bangkay niya pag gano'n. Oo. At pagka ganun, dapat hindi na thermal blanket. Oho. Kada berbag ang pangkinuhan dapat doon, ginamit. Ayan, tingnan mo, Jen. Nung naiangat, di ba, naka-thermal blanket pa rin eh. Oo. Pero mapapansin mo, walang kuha yan na kita yung ulo. Nalabas ang ano. Oo. At tingnan mo yan, balot na balot. At yun nga ang, tingnan mo, yun nga yata, tinatakpan yung ulo eh. Parang hindi makita yung mukha. Hindi natin alam kung bakit ganun. Oho. Ngayon, marami tuloy yung nagdududa. Parang gumagana na naman, Nelson, yung hinuha ng iba na merong group effort eh. Yan ang problema, ha? Kapag Group effort. nawalan ng tiwala, Oh. pag wala kang masyadong tiwala sa nagsasalita, hindi mo 100% na paniniwalaan. Yun na nga. Lalo na kung may previous na mga nangyari Oho. ng pagtatakip, di ba? Totoo. Maaaring sabihin nila, baka pinagtakpan lang, ha? At ang daming hindi normal na pangyayari. Pero ako, Nelson, gusto ko lang sabihin, mawalang galang po doon sa mga namatayan, ano? Hindi sa ano pa man, pasensya na kayo. Hindi natin maaalis kasi ng pag-usapan, bagamat kayo po ay nagluluksa ngayon, ito po ang sitwasyon ng ating mga kababayan. Di ba? Yan po, nirerespeto nila na ang inyo pong pagluluksa, ang inyo pong hinagpis, pero hindi nyo naman maalis sa taong bayan na mapag-usapan itong bagay na ito kasi marami pong katanungan.
sa insidenteng ito. At ang involved dito, Jen, ay interest ng buong Pilipinas. Interest ng sambayan ng Pilipinas. Dahil pondo po ng bayan ang hinahanap. Oho. At si Yusek Cabral ang may hawak ng maraming dokumento na makapagpapatunay kung nasaan, saan napunta, saan ginastos, sino ang mga proponent ng mga pondong ito. At speaking of dokumento, parang merong dosis TECOM, di ba? Binigay na ba sa DOJ yung lahat ng dokumento? Hindi pa. Parang may nakita ko kanina. Oo, Doon sa ano. pinapakuha. Ayun. Mamaya, tutukan natin yan, ha? Isa munang magandang balita.